Kaibigan, tanungin mo ito sa iyong sarili. Ang pride ba ang nakatagong bagay na pumipigil sa iyo sa paglago? Maring hindi mo namamalayan pero ang pride ay parang invisible chain. Ito ang pumipigil sa atin para tumanggap ng koreksyon pag may mali tayong nagawa. Ito ang pumipigil sa ating humingi ng tulong kung kinakailangan. Ito din ang pumipigil na makakonect tayo sa iba at magkaroon ng matibay na relasyon. Tinutulak nito palayo ang mahal mo sa buhay. Ang pride ang lumalaban sa iyong paglago. Ito ang tumatanggi para makinig at matuto sa ibang tao. Bakit? Kasi akala natin, alam na natin ang lahat. At ang masama sa pride ay ito ang nagiging pader na humahadlang para sa blessing ng Diyos sa iyo. Bakit? Kasi kung nakaasa ka sa sarili mong galing, naku, hindi ka matutulungan ng Diyos. Tinutulungan ng Diyos ang mga taong desperado sa paghingi ng tulong sa Kanya. Pero ang mga taong nakadepende sa sarili nilang galing, naku, namimiss nila ang paggabay ng Diyos. Imagine mo na may isang lalaki na nagdadrive sa isang mahabang biyahe. Sabi ng kanyang asawa na, gumamit ka ng Waze. Kaya lang, ayaw ng lalaki. Sabi niya, alam ko kung saan tayo pupunta, kabisado ko ito. Kaya lang, dumaan na yung maraming oras at sila ay talagang naligaw na. Kaya lang, ang lalaki ay hindi pa din humihingi ng tulong. Alam mo, yung kanyang pride ang pumipigil sa kanya na aminin na kailangan niya ng tulong. Alam mo, sinayang lang niya yung kanyang oras na paikot-ikot sa daan. Ganon ang pride natin. Ginagawa nitong mahirap na sabihin nating, nagkamali ako, kailangan ko ng tulong. Pinipigilan din ito na maging masaya para sa tagumpay ng iba. Kasi iniisip niya na, dapat mas matagumpay ako kaysa sa kanya. Sinasabi sa atin ng pride na ang approval ng ibang tao o ang maging laging tama sa paningin ng iba ang pinaka-importante sa lahat ng bagay. Pero sa totoo lang, hindi naman tayo talaga itinataas ng pride natin kundi binabagsak pa nga tayo nito. Kaya imagine mo ito, kung lahat tayo natutong mag-let go ng ating pride, magiging peaceful ang buhay. Sa halip na makipagkompetensya tayo sa iba, magkumpara ng ating sarili at manggigil na patunayan na tayo ang tama, naku, magpaparaya na lang tayo para magkaroon ng unity. Ang mga marriages mare-restore. Bakit? Kasi hindi na tayo makikipag-argue, mas mabilis na tayo magpatawad. Ang pagkakaibigan, naku, mas lalong lalalim ang relasyon kasi matutuwa tayo sa tagumpay niya sa halip na makipagkompetensya. Ang mga churches, grabe, mas titibay din kasi hindi na tayo maghahabol ng recognition, kundi ang hinahabol natin ay mag-glorify ang Diyos sa buhay natin. Sa opisina, magiging peaceful din kasi magtutulungan tayo sa halip na makipagpataasan ng status. At higit sa lahat, ang Diyos ay makakakilos sa lahat ng area ng buhay natin kasi nagpapakumbaba ka sa Kanya. At ito yung pag-uusapan natin sa part 3 ng ating series na Breaking Free. Ang title ng message natin ngayon ay Break Free from Pride. Kaibigan, tapusin mo ang mensahe na ito kasi pag nakalaya ka sa pride, magiging epektibong patotoo ka ng Diyos. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Siya nga pala, kung gusto mo sumama sa aming online worship service, ay ginaganap namin ito ng 11 a.m. Sunday. Copy mo lang ang link na nakalagay sa description at i-paste mo lang ito sa inyong Chrome o kahit anong browser at instantly makaka-join ka na sa ating online worship service. Okay, balik tayo sa topic. Paano ba tayo makakalaya sa pride na sumisira sa ating buhay? May tatlo tayong point. Una, seek faithfulness, not attention. Pangalawa, look to God, not people. At pangatlo, rejoice in others' blessings, not envy.
Para mas maintindihan natin ang kahalagahan ng pagtatakwil ng ating pride, ikukwento ko muna sa inyo ang storya ng isang hari. Ang pangalan niya ay si Haring Nebuchadnezzar. Marami tayong matututunan tungkol sa kanya patungkol sa pride. Noon ay isang makapangyarihang empire ang Babylon o modern day Iraq ngayon. Para siyang US na superpower. Malakas ang kanyang military na sumakop sa Assyria at Judah. At siya ang sumakop at namuno pati na rin sa Syria, Israel, Lebanon at ilang parts ng Turkey. Siya rin ang sentro ng kalakalan noong panahon na yon. Nasa kanya ang Hanging Garden na isa sa 7 wonders of the world. At dahil dito, si Haring Nebuchadnezzar ay naging mayabang. Isang araw, habang namamasyal siya sa ibabaw ng kanyang rooftop, at malamang pinagmamasdan niya yung kabuuan ng kanyang kaharian. Tingnan mo, sabi niya, Daniel 4:30, sinabi niya, talagang makapangyarihan ng Babylonia. Ang itinayo ko maharlikang bayan sa pamamagitan ng aking kapangyarihan at para sa aking karangalan. Grabe no, pansinin natin ang salitang kong, aking kapangyarihan para sa aking karangalan. Puro ito patungkol sa pagtataas ng sarili at pagpaparangal sa sarili. Ang Diyos ay wala sa picture. Hindi niya kinilala na ang Diyos ang naglalagay sa kanya sa pwesto. So anong ginawa ng Diyos? Sabi sa Daniel 4:31, hindi pa siya halos natatapos sa pagsasalita. May tinig mula sa langit na nagsabi, Haring Nebuchadnezzar, makinig ka. Binabawi ko na sa iyo ang iyong kapangyarihan bilang hari. Kaibigan, sino ang nag-a-appoint at nagtatanggal sa mga hari at kasama na dyan ang lahat ng klaseng pinuno sa mundo? Ayon sa talata, sabi ng Diyos, binabawi ko na sa iyo ang iyong kapangyarihan bilang hari. Tandaan natin ito, ang Diyos ang nagbibigay at ang Diyos din ang bumabawi. Ito ang hindi kinikilala ni Nebuchadnezzar kasi feeling niya siya ay self-made. Ako ang gumawa sa sarili ko. Magaling ako at kaya ako nagtagumpay ay dahil sa aking kakayahan. Now, kung ganito ang attitude ng isang tao ay nakakatakot kasi tingnan mong ginawa ng Diyos kay Nebuchadnezzar, Daniel 4:32, itataboy ka mula sa mga tao at maninirahan kang kasama ng mga hayop sa gubat. Kakain ka ng damo na parang baka. Pagkatapos ng 7 taon, kikilalanin mo ang kataas-taasang Diyos na siyang may kapangyarihan sa mga kaharian ng mga tao at maaari niyang ipasakop ang mga ito kahit kanino niya gustuhin. Kaibigan, ito yung patunay na binababa ng Diyos yung mga taong nagmamataas. Anong dahilan kaya hinatulan siya ng Diyos na maging parang hayop ng 7 taon? Ito ay para pagkatapos ng 7 years na paghihirap ay maunawaan niya na wala siyang kontrol sa kanyang buhay. At kikilalanin niya na ang Diyos ang tanging nagluluklok at wala ng iba. Na kung ano siya at kung anong meron siya ay dahil lang yun sa Diyos. Kaibigan, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon pero isipin mo ito. Baka tinuturuan ka ng Diyos na kilalanin mo na siya lang ang may kontrol ng iyong buhay. Simulan mo magpakumbaba sa Kanya at isuko ang iyong buhay. Narealize ko mapanganib na magkaroon ng kapangyarihan ng isang tao kasi nagkakaroon siya ng pride. Iniisip niya dahil sa galing niya kaya siya naging successful. At dahil dito ang tinataas niya tuloy yung kanyang sarili at hindi ang Diyos. Kaya minsan kung hindi pa binibigay ng Diyos yung ating pinapanalangin, ay sa halip na magtampo tayo sa Diyos, tanong muna natin sa sarili, kung handa na ba yung ating puso sa blessing? O baka pag binigyan tayo ng Diyos, mag-iba na yung ating ugali. So ngayon naman ay tignan natin sa kabaligtaran si Daniel na sobrang humble naman. Tignan natin kung anong matututunan natin sa kanya sa panahon ng pangyayaring ito. So paano ba natin maitatakwil ang pride sa ating buhay? Number 1, seek faithfulness, not attention. Ang pahahalagahan mo ay ang pagiging tapat sa paglilingkod at hindi ang makakuha ng atensyon o makakuha ng recognition. Bagamat si Nebuchadnezzar ay nag-asal hayop na, ang kaharian ng Babylon ay kailangan pa ding magpatuloy. Pero ang tanong, sino ang susunod na mamumuno? Nung panahon na yon ay naniniwala ako na si Daniel ang pangalawang pinakamataas na pinuno. Inappoint siya ni Nebuchadnezzar matapos niyang ipaliwanag ang ibig sabihin ng panaginip nito. Sabi sa Daniel 2:48,
Pagkatapos, binigyan ng hari si Daniel ng maraming magagandang regalo. Ginawa siyang tagapamahala ng buong lalawigan ng Babylonia at pinuno ng lahat ng marurunong doon. So kung si Daniel ang pangalawang pinakamataas na pinuno sa Babylon, ay marapat lang na siya ang susunod na maging pinuno. Halimbawa, kung may nangyari sa presidente, ay ang susunod na magiging presidente ay ang kanyang vice-presidente. Now, ito maganda. Wala tayong mababasa na inangkin ni Daniel ang pamumuno sa Babylon o itinaas niya yung sarili. Sabi sa Daniel 4:33-34, nangyari agad kay Nebuchadnezzar ang sinabi ng tinig. Itinaboy siya sa parang at kumain ng damo tulad ng baka. Nabasa siya ng hamog, humaba ang buhok niya na parang balahibo ng agila at ang kuko ay naging tila kuko ng ibon. Verse 34, pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nebuchadnezzar ay tumingala sa langit at nadumbalik ang dati kong pag-iisip. Dahil dito, pinuri ko't pinasalamatan ang kataas-taasang Diyos. Ang nabubuhay magpakailanman, ang kapangyarihan niya ay walang hanggan. Ang paghahari niya ay magpakailanman. Now, pansinin natin na natapos ang 7 taon na nag-asal hayop si Nebuchadnezzar. Pero sa pagitan ng 7 years na yon, ay wala tayong mababasa na si Daniel ay inutusan niya yung mga opisyal na patayin na ang hari, ako na ang pinuno ngayon. Wala namang silbi yan eh. Wala tayong nakita na sinabi niya na nag-insist siya na wag na pabalikin si Nebuchadnezzar kasi hindi na ito fit to work. Hindi na siya fit maging hari. May bad record siya. O kaya hindi niya pinangunahan si Nebuchadnezzar na mag-issue ng decree na pabalikin na ang mga Israelita sa kanilang sariling bayan. Kundi, si Daniel ay matyagang naglingkod at tahimik na inantay ang pagbabalik ng hari. Alam niya, nababalik ang hari dahil sinabi ito sa kanya ng Diyos. Kaya nga siya mismo ang nagsabi sa hari na babalik ang kaharian nito doon sa Daniel 4:26. Tungkol naman po sa sinabi ng anghel na hayaan lang ang tuod, ang ibig sabihin nun ay ibabalik sa inyo ang kaharian nyo kung kikilalanin nyo na ang Diyos ang siyang nagahari sa lahat. Alam ni Daniel na babalik ang hari at sa halip na ibaling niya sa sarili ang atensyon ng mga tao o gumawa ng paraan para siya ang kilalanin na magaling na pinuno, hindi niya ginawa. Hindi niya inangkin ang trono. Hindi siya naghanap ng papuri. Hindi niya ginamit ang pagkakataon upang palakihin ang kanyang pangalan. Sa halip, nanatili siyang tapat sa kanyang tungkulin at hinintay ang pagbabalik ng katinuan ng hari. Ganon din naman sa ating mga alagad o tagasunod ng Panginoong Hesus. Babalik ang ating hari, ang Panginoong Hesus. At marapat lang na tayo ay maging tapat na maglingkod sa Kanya nang hindi naghahanap ng recognition o attention sa ating sarili. Bakit? Kasi ang itataas natin ay ang Panginoong Hesus at hindi tayo. Kaya kaibigan, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos sa kanyang kaharian, ay tandaan mo na ang ginagawa mo ay hindi patungkol sa iyong sarili, kundi patungkol sa Panginoong Hesus. Na kung anuman ang na-accomplish mo, ay hindi ito para maghanap ka ng atensyon ng paghanga ng ibang tao. Hindi ito para maging maganda ang image mo sa iba, kundi ang lahat ng ginagawa mo ay para sa karangalan ng Panginoong Hesus na babalik. Si Daniel, hindi niya sinabi, 7 taon na ako namumuno, bakit kailangan pang bumalik ang hari? Dapat ako nang kilalaning hari dahil ako ang tunay na nagpatakbo ng kaharian. Ako mas karapat dapat, hindi siya. No, hindi niya ginawa ito. At sa halip ay patuloy siyang naglingkod ng tapat. At hindi naghangad na purihin siya ng mga tao. Minsan kahit sa loob ng church, madaling mahulog sa tukso na maglingkod na ang motivation para mapansin ng iba. Tama ba? Pero tingnan mo, sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 6:1, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Grabe, no? Kung maglilingkod ka pala na ang motivation mo ay para ma-impress ang ibang tao at hindi mo naman ginagawa talaga ang paglilingkod dahil mahal mo ang Diyos, ano sabi ng talata? Wala kayong matatamong gantimpala
buhat sa inyong Ama na nasa langit. Wow! Kung gusto mo pala ng gantimpala ng Diyos, ay kailangan tama ang dahilan mo kung bakit ka naglilingkod. Kasi kung ang ating puso sa paglilingkod ay para lamang mapansin at maparangalan ng tao, wala tayong matatanggap na gantimpala mula sa Diyos. Ngunit kung maglilingkod tayo ng tapat kahit walang nakakakita, ay ang Diyos mismo ang magbibigay ng gantimpala sa atin sa tamang panahon. Kaya nga, tanungin natin ito sa sarili. Naglilingkod ka ba sa church upang mapansin o dahil gusto mong i-glorify ang Diyos? Kaibigan, naglilingkod ka ba ng may tamang puso? Ginagawa mo ba ang iyong trabaho kahit walang nagsasabi sa iyo na maganda ang gawa mo, good job? O magtatampo ka kaagad pag hindi ka napansin? Kaibigan, handa ka ba maglingkod kahit walang kapalit? Simulan mo na maglingkod ng may tapat na puso. Dahil alam mo na ang iyong gantimpala nagmumula sa Diyos at hindi sa tao. Si Naomi Rain ay lumaki sa isang Kristiyanong pamilya. Meron siyang gift sa pagkanta. Mahal na mahal niya ang pagkanta sa entablado. Mga palakpak ng tao at iniisip niya na ang tagumpay ng praise and worship ay nasa dami ng mga taong nag-appreciate ng kanyang boses. Habang naglilingkod siya sa church, ay naging matindi naman yung paghahangad niya sa compliments at papuri ng mga tao. Pagkatapos ng worship service, alam mo ginagawa niya? Papakinggan niya mabuti ang mga sasabihin ng mga tao tungkol sa kanyang performance. Kapag walang nagbanggit ng kanyang pangalan, naku, nadi-discourage siya. Kaya tuloy ang praise and worship ay naging patungkol na lang sa kung anong itsura niya sa stage at kung anong performance niya kaysa sa sumamba talaga sa Diyos ng buong puso at magabayan sa pagsamba ang mga worshiper. Isang araw ay nawala yung kanyang boses. Hindi na siya makakanta. Sobrang pagkalungkot at pagdadalamhati ang nadama niya. Kinailangan niyang bumaba sa ministry at magpahinga. Sa panahon na ito, na-realize niya na sinasamba niya pala ang pagiging isang magaling na singer at hindi naman ang Diyos ang kanyang sinasamba. Alam mo, pagkatapos ng season na ito ng pagbababa sa kanya ng Diyos, ay nagbago yung kanyang puso. Noong bumalik siya sa pagkanta, ay hindi na niya ginagawa ito para hangaan, kundi para maparangalan na ang Diyos. Alam mo kaibigan, ang paghahanap ng atensyon at recognition ay nagdudulot ng pride at emptiness. Pero kung maglilingkod lang tayo sa Diyos ng buong puso, nang walang hinahanap na kapalit, na kahit pa sa tagong lugar tayo o nasa likod tayo ng entablado, nagsiserve pa rin tayo, alam mo gagawin ng Diyos? Itataas ka pa rin ng Diyos. Sabi sa Santiago 4:10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Now, ano naman ang kinalaman nito sa buhay natin ngayon? Maaring nagpo-post ka ng mga achievements mo sa social media para kapurihin, o nagpe-flex ka ng mga ginagawa mo sa ministry o sa charity, o nagpo-post ka na nananalangin ka. Kaibigan, hindi ito masama, pero bantayan mo ang iyong puso kasi baka kaya mo ito ginagawa ay para mapansin ka ng iba. Natignan ka nila as holy. O kaya nagbo-volunteer ka sa ministry pero ang gusto mo lang na ministry ay yung makikita ka sa harap ng maraming tao. Pag wala ka sa spotlight ay ayaw mo na. O kaya nagsiserve ka kasi gusto lang ng titulo. Ayan, pastor yan. Ayan, D-group leader yan. Ayan, worship leader yan. Gusto mo lang ng titulo. Kaibigan, maglingkod ka ng tapat at buong puso kaya may posisyon o wala. Kaya mapansin ka o hindi. Ang iba gusto lang mag-serve kung ito ay leadership roles. Pero pag hindi, ayaw na. Ang iba, ganadong-ganado talaga mag-serve kasi nakikipagkumpetensya naman sa iba. Mas marami kaming church attendees, mas marami kaming D-group, mas marami kaming volunteers, mas nakafocus dito kaysa sa maging tapat sa paglilingkod para mapakita sa Diyos na talagang mahal niya ito. Sa trabaho naman ng iba talagang magpapasikat sa boss pag andyan. Sobrang sipag. Pero pag wala ang boss, naku, late, petics, absent. Kaibigan, gawin mo yung trabaho mo na parang sa Panginoon ka nang tatrabaho. Kaya makita ka ng boss o hindi. Kaibigan, seek faithfulness, not attention. Ang iba naman, gusto maging sentro ng usapan lagi.
Gusto niya siya palagi ang nagsasalita at bihira siyang makinig sa iba. Kahit sa loob ng group chat, alam mo, may tendency na kapag nag-pace ng conversation time ang isang kapatid, may tendency na hindi natin basahin. Pero yung pinace natin na conversation time, gusto nating basahin ng iba. Tama ba? Sa magkakapatid, nagpapagalingan para makakuha ng atensyon ng magulang. Ang mga magulang naman, sobrang pinipressure ang mga anak na magtagumpay. Hindi dahil sa kapakanan nila, kundi para lang meron siyang maipagmalaki sa kaibigan na magaling siyang ina o ama. O para hindi siya malamangan ng mga kaibigan na merong mga anak na nagtagumpay sa career. Kaibigan, seek faithfulness, not attention. Okay, paano ba tayo makakalaya sa pride na sisira sa ating buhay? Una, seek faithfulness, not attention. Pangalawa, look to God, not people. Tingin ka sa Diyos at sa mga bagay sa langit at wag sa tao. Kung nais mong matutong magpakumbaba, ay tingin ka sa langit at alalahanin mo na ang Panginoong Yesus ay nakaupo sa kanyang trono at hindi ka titingin sa mga tao sa paligid mo. Basahin natin ulit ang Daniel 4:36. Pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nebuchadnezzar ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Dahil dito, pinuri ko at pinasalamatan ng kataas-taasang Diyos ang nabubuhay magpakailanman. Ang kapangyarihan niya ay walang hanggan, ang paghahari niya ay magpakailanman. Wow! Nang tumingala si Nebuchadnezzar, ay nagkaroon siya ng ibang perspective. Narealize siya na ang Diyos ang tanging makapangyarihan at hari ng mga hari at hindi siya. Nakita niya na ang kaharian ng Diyos ay walang katapusan at sa kabaliktaran ang kaharian at posisyon niya ay kahit anong oras pwedeng kunin ng Diyos. At dahil kinilala niya ang banal at kataas-taasang Diyos, ay nung ginawa niya, sumamba siya. Ito ang magiging attitude ng tunay na mananampalataya ng Diyos. Matapos makita ang glory ng Diyos, naku, siya ay sasamba. Yun ang kasunod. Ang pagsamba ay hindi patungkol sa ganda ng kanta mo o ganda ng mga binigkas mong mga salita na papuri sa Kanya. Kundi ito ay kondisyon ng iyong puso na nagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Lord, narito ako sa harap mo. I-consume mo ang puso ko at isipan ng iyong salita at presensya. Nakahanda po akong tanggapin ang sasabihin mo at sundin. Sabi nga ni Spurgeon, we do not worship enough, my brethren. Even in our public gatherings, we do not have enough worship. Oh, worship the King. Bow your heads now. Bow your spirits rather. And adore Him that live forever and ever. Your thoughts, your emotions, these are better than bullocks and the goats to be offered on the altar. God will accept them. Worship Him with lowliest reverence, for you are nothing and He is all in all. Kaibigan, yumuyuko ba ang puso mo kapag nag-worship ka sa Diyos? O abala ka sa maraming bagay, lalo na kung nasa online ka nag-worship? Nakakalungkot kasi may mga taong sabi nila, nag-worship kami sa online, pero namamalengke, nagpa-parlor, bumibiyahe, naghuhugas ng plato, nakikipagkwentuhan, nakahiga, may ginagawang trabaho. Kaibigan, kung anong ginagawa natin habang nag-worship ay nagsasabi ito kung anong klaseng worship ang binibigay mo sa Diyos. Kaibigan, kailan mo binlak ang iyong Sunday na hanggat hindi ka nakakapag-worship ng totoo sa puso mo, ay hindi ka gagawa ng ibang bagay. Kailan mo sinabi sa Diyos na ikaw ang priority ko pag linggo? Sisiguraduhin ko na walang magiging distraction na gawain sa akin. Kaibigan, look to God at magbabago ang perspective mo. Hindi ka magtataas ng iyong sarili, kundi ang itataas mo ay ang Diyos. Samantalang sa kabaliktaran, kung titingin si Nebuchadnezzar sa mga tao, magkakaroon din siya ng ibang perspective. Iisipin niya na mas mataas siya sa mga tao. Iisipin niya si Nebuchadnezzar ang nagtatag ng kanyang kaharian. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang kaharian ay walang katapusan. Iniisip niya na deserve niya ang sambahin ng mga tao. Siya ang pinakamakapangyarihan tao noong panahon na yon. Kaya nga, nagtayo siya ng malaking statue ng kanyang sarili upang sambahin ng mga tao. Pero tingnan mo ito. Nung tumingala si Nebuchadnezzar, nagkaroon siya ng tamang pananaw na ang baba at maliit pala siya kung ikukumpara sa Diyos.
Sabi sa mga Hebreo 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Kaibigan, kanino ka nakatingin? Sa asawa mo, sa katrabaho mo na kinaiinisan mo? Kaibigan, tingin ka lang lagi sa Panginoong Hesus at magkakaroon ka ng tamang perspective patungkol sa iyong sarili at patungkol sa ibang tao. Isa sa pinakamadalas na dahilan kung bakit nahuhulog tayo sa pride ay dahil masyado tayong nakatingin sa paligid imbis na sa Diyos. Tinitignan natin kung anong meron ng iba. Kinukumpara natin yung ating sarili sa kanila. Hinahanap natin ng validation ng mundo imbis na ang approval ng Diyos. Ngunit ang tunay na nagpapakumbaba, hindi nakabase sa opinion ng tao. Ito ay nakabatay sa ating relasyon sa Diyos. Kaibigan, tandaan mo ito. Lahat ng meron tayo ay mula sa Diyos. Wala tayong kayang ipagmalaki sa harapan niya. Tanging ang Diyos lamang ang tunay na may kapangyarihan at hindi natin ito marirealize kung palagi tayong nakatingin sa paligid at sa ibang tao. May nagsabi, look to Jesus before we look to people. Get the order right and love for people will rule our hearts. Ibigan, kung palagi ka nakatingin sa Diyos, hindi natin kailangan magpakitang gilas sa iba. Sapagkat nakikita mo na mahal ka naman ng Diyos. Ang taas niya, ikaw ang baba mo, pero mahal ka pa rin niya. Hindi natin kailangan ikumpara ang ating sarili dahil alam ng Diyos kung ano makakabuti para sa atin. Pag nakatingin tayo sa Diyos, hindi natin kailangan mainggit dahil may tamang panahon ang Diyos para sa lahat. Sa kabaligtaran, kapag tayo nakatingin sa paligid, nagkakaroon tayo ng maling pananaw. Mas mabuti ako kaysa sa kanya. Bakit siyang pinagpala at hindi ako? Kailangan kong patunayan ng sarili ko. Mali, kaibigan. Alam mo, si Charles Spurgeon ay isa sa magagaling na preacher noong araw. Ang tawag sa kanya noon ay Prince of Preachers. Siya ay nag-struggle din sa pride noong araw. Sa edad kasi na 22, nagpipreach na siya sa grupo ng lagpas sa 10,000 tao. Humahanga ang mga tao sa galing niyang magsalita, wisdom at malalim na pagkaunawa sa banal na salita ng Diyos. Nung tumataas ang popularity ni Spurgeon, ay nagsimulang pumasok ang pride sa kanyang puso. Nakita niya yung kanyang sarili na matagumpay na preacher at isa siyang taong mas magaling sa iba pagdating sa ministry ng Diyos. Yung paghanga ng ibang tao ang naging dahilan ng pag-focus niya sa sarili kaysa sa Diyos. Isang araw matapos siya mag-preach, ay feeling proud siya sa kanyang performance. Habang naglalakad siya palabas, ay isang matanda ang lumapit sa kanya at nagsabi, "Yan ang pinakamagandang sermon na narinig ko." At alam mo, sasabihin sana niya na thank you nang biglang nag-udyok ang Holy Spirit sa kanya. Sinasabi, sa palagay mo, ano naman kaya ang tingin ng Diyos sa iyong preaching? Alam mo, nung ding time na yon, na-realize ni Spurgeon na nakatingin pala siya sa kanyang sarili, sa kung paano siya tinitignan ng mga tao, pero hindi siya nakatingin sa Diyos para malaman kung paano siya tinitignan ng Diyos. Nabigo siya ikumpara ang kanyang sarili sa kabanalan ng Diyos. Nabigo siya tignan yung sarili niya base sa glory ng Diyos. At simula noon, alam mo, nagbago ang panalangin ni Spurgeon. Sa halip na humingi ng wisdom, talent, at galing sa pagsasalita, alam mo, hinihingi niya sa Diyos, panatilihin siyang mapagpakumbaba. At ipaalala sa kanya na wala siyang magagawa ng hiwalay sa Diyos. Kaibigan, kung titingin ka sa tao, ay makakaramdam ka ng pride at superiority. Pero kung titingin ka sa Diyos, marirealize mo kung gaano ka ka-hopeless sa mata ng Diyos. Na kung wala ang grace niya, hindi ka makakatayo sa harap niya. At dahil dito, matututo kang magpakumbaba sa harap niya. Sabi ni Isaiah, nung makita niya yung glory at kabanalan ng Diyos, Isaiah 6:5, sinabi ko, kawawa ako, sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Kaibigan, nakita ni Isaiah na yung mga serapin, naku, nakatakip yung mata, hindi makatingin sa Diyos. At ang sinasabi nila, banal, banal, banal. Nasa lakas ng boses ng mga serapin, nayanig ang pundasyon ng templo. Kaya tuloy, sabi ni Isaiah, kawawa ako, makasalanan ako.
Kaibigan, kung hindi ka lagi titingin sa Diyos, kung hindi ka mananatili sa presensya niya, hindi mo siya kinakausap araw-araw, hindi mo siya nakikilala, hindi mo marirealize kung gaano siya kabanal, kung gaano siya kalaki, hindi mo marirealize kung gaano ka din makasalanan. Pag hindi mo alam kung gaano siya kabanal, iisipin mo, okay ka, tuloy lang ang buhay. Pero kapag nakikilala mo siya ng personal at malalim, marirealize mo na makasalanan ka. Marirealize mo na kailangan mo ang grace ng Diyos. Kaya matututo ka magpakumbaba. Hindi mo mamaliitin ng ibang tao dahil alam mo, wala ka din namang ipagmamalaki sa Diyos. Dahil makasalanan ka din. At ang lahat ng meron ka ay grace lang ng Diyos sa iyo. Sabi ni Pablo sa Galatians 6:14, ngunit para sa akin, wala na akong ibang ipagmamalaki maliban sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. At dahil sa kamatayan niya sa krus, wala nang halaga para sa akin ng mga bagay sa mundo. At wala rin akong halaga para sa mundo. Grabe, alam ni Pablo na hindi niya pwedeng ipagmalaki yung achievements niya o good works niya. Kundi ang pwede niyang ipagmalaki ay namatay ang Panginoong Yesus para sa kanya at siya'y nakatanggap lang ng grace ng Diyos. Kung ang paniniwala mo ay dahil sa iyong gawa, kaya ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ay ang tendency, alam mo, mamaliitin mo ang ibang tao na hindi nagagawa ang mga ginagawa mong good works. Kung iniisip mo dahil sa paraan mo ng pagdidisiplina sa iyong mga anak, kaya magiging righteous ka sa paningin ng Diyos, bababa ang tingin mo sa mga taong hindi nakakapagdisiplina sa kanilang anak ng kagaya ng ginagawa mo. Kung ang paniniwala mo kaya ka maliligtas dahil sa mga choices na ginawa mo sa politika, ay mamaliitin mo mga taong hindi naging kaparehas ng mga pinili mo sa politika. Kung mababa ang tingin mo sa mga taong hindi kaparehas ng nalalaman mo sa mga doktrina, ay nagpapakita na diyan ka nakaasa sa iyong pagiging matuwid sa harap ng Diyos. Mali, kaibigan. Tingin ka sa Panginoong Yesus na namatay para sa iyong kasalanan. Hanggat nakatingin ka sa Kanya, hindi ka magmamaliit ng tao kasi marirealize mo na pare-parehas lang tayong makasalanan at walang matuwid. At ang tanging kailangan lang natin ay ang biyaya at kapatawaran ng Panginoong Yesus. At hindi tayo maliligtas sa ating mga mabubuting gawa. Look to God, not people. Paano ba tayo makakalaya sa pride na sisira sa ating buhay? Una, seek faithfulness, not attention. Pangalawa, look to God, not people. At pangatlo, rejoice in others' blessings, not envy. Matutuwa tayo at magdidiwang sa blessing ng iba at hindi maiinggit. Ito'y pagpapakita na tayo ay mapagpakumbaba. Daniel 4:36, nang manumbalik na ang aking katinuan, ibinalik din sa akin ang karangalan at kapangyarihan bilang hari. Muli akong tinanggap ng aking mga opisyal at mga tagapayo at ako'y naging mas makapangyarihan kaysa dati. Sa loob ng 7 taon na wala si Haring Nebuchadnezzar, namuno si Daniel sa Babylon. At nung bumalik na ang katinuan ng hari, ay hindi natin nakita si Daniel na nakipaglaban sa posisyon. Hindi niya ipinagmalaki na siya ang tunay na nagpatakbo ng kaharian. Hindi niya inisip na siya ang mas karapat dapat sa posisyon. Sa halip, natuwa siya na ibalik ng Diyos ang hari sa kanyang trono. At buong pagpapakumbaba niya tinanggap muli ang kanyang dating posisyon. Kaibigan, isipin mo ito. Kung tayo nasa ganitong sitwasyon, magiging ganon din kaya tayo? Isipin mo, 7 taong kang nanguna, nagpakahirap ka, at naging matapat sa iyong tungkulin, tapos biglang may babalik na papalit sa iyo, at ikaw dapat yung muling bababa sa posisyon. Karamihan sa atin, alam mo, siguro makakaramdam ng inggit. Kasama na ako doon. Sama ng loob o pakiramdam ng kawalan ng hustisya. Pero iba ang puso ni Daniel. Alam niya na ang tunay na paglilingkod hindi tungkol sa kapangyarihan o posisyon o title, kundi ang paglilingkod ay tungkol sa pagtupad ng plano ng Diyos. Alam niya na ang Diyos ang nagpaplano. Siya ang naglalagay at nagtatanggal din sa posisyon. At alam ni Daniel na hindi siya dapat humawak ng mahigpit sa kahit anong binigay ng Diyos dahil siya ang magdidesisyon kung babawiin niya ito o hindi. Kung ginawa siyang mataas na pinuno ng Diyos, ay okay lang. Thank you. Pag binaba siya, okay lang din. Thank you. Dahil sa lahat ng desisyon ng Diyos,
ay merong purpose. At meron itong tinuturo gaya ng pagtuturo niya kay Nebuchadnezzar na magpakumbaba. At si Daniel lalong hindi niya dapat awayin ng sino mang nilalagay ng Diyos sa posisyon. Hindi mo sasabihin, masamang hari naman yan, dapat ako na lang ang mamuno. Yung boss ko, di naman makatarungan, dapat ako ilagay ng Diyos sa kanyang posisyon, di ako papayag. Ibigan, si Nebuchadnezzar ay nilagay ng Diyos sa posisyon, hindi dahil sa mabuti siyang tao, kundi para matutunan natin ang prinsipyo na ang Diyos ang tagapaglagay sa posisyon at ang trabaho natin ay mag-submit sa desisyon ng Diyos dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Hindi sinabi ng Diyos na magrevolusyon tayo sa EDSA at kung sino man ang nilagay ng Diyos sa posisyon ay kalabanin natin. Alam mo, ang dalangin ko, ganyan ang lahat ng Kristiyano. Masaya sila kapag binless ng Diyos ang kapwa nila Kristiyano. Kaya lang, mas madalas, pinapakinggan natin si Taning. Anong sinasabi niya sa atin? Bakit ikaw hindi ka binless ng Diyos mo? Dapat ikaw din. Unfair yan. Kaibigan, huwag mo kagatin ng ganitong kasinungalingan. Tandaan mo ito. Kapag hindi ka naging masaya sa blessing ng ibang tao, ang tawag dito ay pride. Pride na sinasabi niya, nasaan ang blessing ko? Bakit siya lang? Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Naglalakad ka ba araw-araw ng may kababaang loob na gaya ni Daniel? O palagi ka nalang naghahanap ng kung anong meron ng iba? Madali tayong maging masaya kapag tayo ang pinagpapala, kapag tayo yung napopromote, kapag sinasagot ng Diyos yung ating panalangin, o kapag pabor sa atin ang mga sitwasyon. Pero, paano kung iba ang makatanggap ng pagpapalang matagal na nating hinihiling? Paano kung sila ang binigyan ng opportunity na matagal na nating pinagdarasal? Paano kung sila ang umasenso habang tayo patuloy na nag-aantay? Paano kung sila ang makilala at mapansin habang tayo tila nalilimutan na ng ating mga kasamahan sa trabaho? Nanirealize ko, kung ang unang reaksyon natin ay hindi patas yan, unfair yan, bakit sila at hindi ako? Kaibigan, ang tawag dyan ay pride at inggit o envy. Sabi ni Jonathan Edwards, envy is a spirit of dissatisfaction or opposition to the prosperity or happiness of other people. Ganito din sa ministry, pag matagal na tayo nagsiserve, mapapansin natin na ang bawat isa, nag-iinggit sa bawat isa. Marami sa volunteer ang ayaw sa kanilang posisyon ngayon o sitwasyon ngayon. Bakit siya andun na sa ministry na yon? Ako andito pa din sa ministry na ito. Ang hirap-hirap at puro pasaway pa yung makasama ko dito. O kaya may bagong member kayo sa D-group. Tapos ang bilis ng growth niya. Nakikita mo ang kababaang loob niya. Buo ang loob kahit anong sabihin ni Lord sa pamamagitan ng kanyang D-group leader. Sumusunod lang. At dahil sumusunod siya, nararanasan niya yung tagumpay at pagkilos ng Diyos. Grabe ang revelation ng Diyos sa kanyang conversation time kay Lord at nai-influence niya ang iba na maging masigasig sa pagpapalago ng relasyon nila sa Diyos. Kaya lang may panahon na hindi ka masaya para sa kanya. Iniisip mo, bakit hindi ako mapagkatiwalaan ng ministry? O kung napagkatiwalaan naman, parang wala akong nakikitang progress. Kaibigan, look to God, not people. Baka may tinuturo siya sa'yo. Kailangan mo lang itong gawin. Focus ka sa pinapagawa sa'yo ng Diyos. Maging faithful ka dyan nang hindi naghahanap ng atensyon o pag-angat ng posisyon. Kundi, gawin mo lang ang tama. Kasi kung hindi ka magiging masaya para sa blessing ng iba, ito ay pride. Tanungin natin ito sa sarili. Nakakapag-minister ba ako sa mga taong itinaas ng Diyos at sa mga taong hinangaan ng marami dahil sa kanilang pagmamahal sa Diyos kahit na ikaw ay parang nakalimutan? Nanalangin ka ba na mag-prosper ang ministry ng iba kahit na ito ay magiging dahilan para matabunan ng iyong ministry o maging dahilan para ang atensyon ng mga tao mapunta na sa kanya at hindi na sa iyo? Alam mo, noong araw ay may mga gustong makipag-collab sa akin na Christian vloggers. Pero tinanggihan ko ito. At nung ginawa ko yon, sinuri ko yung sarili ko. Lord, kaya ko ba ito ginawa ay ayoko mabaling ang atensyon ng aking mga follower sa kanya? O ayoko madagdagan din siya ng follower kasi ipopromote ko din na panoorin siya ng mga nag-follow sa aking channel. Buti na lang, by God's grace, ay ang dahilan kaya ko tinanggihan ng collab.
ay dahil nag-decide ako na ang lahat ng gagawin ko ministry ay magre-resulta lang dapat sa paggawa ng alagad. Kung hindi ito magbubunga ng disciples, ay hindi ko ito gagawin. Kung ito ang magiging dahilan para ma-distract ako sa toong mission, ay hindi ko ito gagawin. Kung ito ay patungkol lang sa pagsama sa mga sikat na vlogger para sumikat din, ay hindi ko ito gagawin. Naalala ko si John the Baptist na sikat na preacher noon. Maraming tao sumunod sa kanya. Kaya lang, nung dumating ang Panginoong Hesus at nangaral din, ay maraming taong gustong sumunod sa Panginoong Hesus at marami sa kanila galing sa mga followers ni John the Baptist. Nabahala ang kanyang mga followers. Sabi sa John 3:26, kaya pumunta sila kay Juan at sinabi, Guro, ang kasama nyo sa kabila ng ilog ng Jordan na pinakilala nyo sa mga tao ay nagbabautismo na rin at nagpupuntahan sa kanya ang halos lahat ng tao. Grabe, ang sabi, nagpupuntahan sa Panginoon ang halos lahat ng tao. Ang ibig sabihin, baka wala nang matira kay John the Baptist. Parang isang church na tinatag ng isang pastor. Kaya lang, ang kanyang mga members ay nagsimula sumunod sa bagong pastor na nagtayo ng church sa kabilang bayan. Ano mararamdaman ng pastor na nauna? Inggit at galit at sama ng loob. Tama ba? Kaibigan, kung meron ka mang D-group member na nagpaalam sa'yo at sinabi niya, lilipat siya ng D-group, huwag kang magalit sa kanya. I-bless mo yung kanyang paglipat at ipanalangin mo ang kanyang paglago. Huwag mo sabihin, ako nagpakahirap sa'yo na nag-disciple tapos lilipat ka lang. No, huwag mo itong gawin. Kung gusto mo makalaya sa pride, tingnan mo si John the Baptist, ito sabi niya sa kanyang mga disipulo, John 3:30, kailangang lalo pa siyang makilala at ako na may makalimutan na. Grabe, masaya si John para sa katanyagan ng Panginoong Hesus. Ang focus niya ay hindi ang sarili, kundi ang Panginoon. In fact, sabi niya sa ibang translation, siya ang madakila at ako naman ay maibaba o makalimutan na. Kaibigan, willing ka bang makalimutan para sa ikatataas ng iba? Willing ka bang bumaba ng posisyon para ang maitaas ay ang Panginoong Hesus sa iyong buhay? O makikipagpatayan ka sa posisyon, credit at approval ng ibang tao? Kaibigan, rejoice in others' blessings, not in envy. Kapag ba iba ang pinili mag-speak o mag-devotion o mag-lead ng praise and worship, ay sumasama ba ang loob mo? Sa trabaho, kung meron bang na-promote o merong isang tao na mas pinapansin kaysa sa'yo, sumasama ba ang iyong loob? Bakit siya lang na-recognize, ako ay hindi? O kaya, minamaliit mo ang tagumpay ng iba. Wala yan, malakas lang talaga yan sa supervisor. O kaya, nakikita mo ba ang iyong sarili na hindi sumusuporta ng 100% sa iba kasi natatakot ka na malampasan kanila o maunahan kanila sa promotion. Kapag may team effort kayo, kinakamig mo ba ang credit o binabahagi mo din sa iba? Kaibigan, rejoice in others' blessings, not in envy. Kaibigan, tandaan mo ito, ang blessings natin ay iba kaysa sa ating kapitbahay, kaibigan o kasama sa ministry. At hindi din ito binibigay sa magkakaparehas na panahon. Pero huwag kang mag-alala kasi pwede nating pagtiwalaan ang Diyos sa timing at paraan niya ng pagbigay ng blessing. Ang trabaho natin ay mahalin at maging maligaya sa blessing ng iba. Magtiwala ka na alam ng Diyos kung kailan mo kakailanganin ng isang bagay. At huwag mo pagtagumpayin ang dyablo na nagsasabi sa'yo na mas magaganda ang blessing ng iba. Kawawa ka naman, ang pangit ng sayo. Kaibigan, tandaan mo na ang gusto ng dyablo, mainggit ka, magalit sa tao na binless ng Diyos at mag-create ng division. Sabi sa Romans 12:15, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Alam mo, mas madaling makisimpatiya sa mga nagdadalamhati. Pero pag sila na ang nagtatagumpay, naku, hirap na hirap tayo matuwa sa kanila. Sabi nga ni Thomas Lindbergh, one sign of jealousy is when it's easier to show sympathy and weep with those who weep than it is to exhibit joy and rejoice with those who rejoice. Meron dalawang may-ari ng tindahan ang magkalaban sa negosyo. Minamatyagan nila yung isa't isa kasi ayaw nila makakalamang ang kanilang kakumpetensya. Kapag pumasok ang isang customer sa kanyang tindahan, naku, tuwan-tuwa ang may-ari na yun, proud na proud siya sa kanyang tagumpay. Isang araw, may isang anghel na kinausap yung isang may-ari ng tindahan.
sa kanyang panaginip. Sabi ng anghel, ibibigay ko lahat ng hihilingin mo, pero sa bawat hihilingin mo, magiging doble ang mapupunta sa iyong competitor. Kung gusto mo ng kayamanan, bibigyan kita, pero ang kalaban mong tindahan, times 2 ang mapupunta sa kanya. Kung gusto mo magkaroon ng mahabang buhay, bibigyan kita, pero times 2 din ang magiging edad ng iyong kapitbahay. So sabihin mo sa akin, kung anong gusto mo. So nag-isip yung mama. Alam mo, hiningi niya sa anghel, sabi niya, kung ganoon, bulagin mo yung isa kong mata. Grabe, no? Ito nagagawa ng pride sa ating buhay. Hindi natin makukuha mag-rejoice sa blessing ng iba kasi gusto natin na sa atin lang at tayo ang mas marami at mas magaling. Kaibigan, sabi sa Matthew 23:12, ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa ng Diyos at ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. Kaibigan, wag mo itaas ang iyong sarili at sa halip, ibaba mo ito. Paano? Ang isang area na kailangan mong isuko sa Diyos at magpakumbaba ay ang iyong pagdepende sa sarili patungkol sa iyong kaligtasan. Nais ng Panginoong Hesus na bigyan kanya ng buhay na walang hanggan, kaya lang, hindi niya ito magagawa kung nakaasa ka sa mga gagawin mong kabutihan para ka maligtas. Kaibigan, kahit kailan na hindi mo maliligtas ang iyong sarili, kahit kailan na hindi ka magiging perfect para masabi mo na ligtas ka na, kaibigan, ang tanging solusyon ay manampalataya ka sa Panginoong Hesus na siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan. Bakit? Para hindi ka na magbayad balang araw kung ikaw ay mawala na sa mundong ito. Kung nais mong magpakumbaba ngayon, ay ipahayag mo iyong pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya ngayon, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba na mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo naman na mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mo maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalagana pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Tapos kung gusto mo sumunod sa utos sa atin ng Panginoong Hesus na gumawa ng disciple o alagad, mag-type ka lang ng lead sa comment section. At alam nyo ba na maraming magagandang topic ang pinag-uusapan natin tuwing Wednesday, 7:30 via WhatG Meet? Naku, mabe-bless kayo dito at lalago. Open po ito para sa lahat. Check nyo ang link sa description. Sa ating pagtatapos, ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Andrew Murray, pride needs to die in us for anything of heaven to live in us. Kaibigan, kailangan mo patayin ng pride sa iyong buhay para makakilos ng buo ang Diyos sa iyong buhay. Hindi mo makikilala ang Diyos at hindi mo magagawa ang pinapagawa niya kung punong-puno ka ng sarili mo. Mahirapan kang matuto kung pakiramdam mo marami ka ng alam. Hindi ka magagabayan ng Diyos kung hindi ka lumalapit sa Kanya araw-araw. So, paano natin mapapagtagumpayan ng pride? Una, seek faithfulness, not attention. Maging tapat ka at huwag maghanap ng attention at recognition sa kahit sinong tao. Pangalawa, look to God, not people. Huwag mo tignan ng iba dahil makakaramdam ka na mas superior ka sa kanila at hindi mo makikita na ikaw ay mababa sa paningin ng Diyos at ikaw ay makasalanan din naman. At pangatlo, rejoice in others' blessings. Matuwa ka sa tagumpay ng iba at pag ginagawa mo ito, magkakaroon ka ng kalayaan sa iyong pride. God bless.